sa pagkakaisa, purihin siyang Ama. Purihin, purihin at ating sambahin ang Diyos ng pag-ibig, magmamahal sa atin. Bukod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon ay ginugunita ng ating inang simbahan, sina Papa San Cornelio at San Cipriano, Obispo at isang Santo Papa na nag-alay ng kanilang buhay para sa pananampalatayang Kristiyano. Upang tayo maging marapat sa pagpaparangal na ito sa kanila at lalo na sa pagpupuri natin sa Poong May Kapal, halina't humingi muna tayo ng awa sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan. O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Yumuko tayo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga nagpapamisa, ng mga tumutulong sa ating simbahan, ng mga nasa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Pagdasal din natin ang mga may sakit, tulad ng Lolo Amang, Ramon de la Rosa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumagawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal,
Narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kaniyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng ikos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kaniyang puso. At ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kaniyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit di naman niyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa inyong lahat. Ano nga ba ang pupwedeng maging worst nightmare? Halimbawa, ng isang nagpapalipad ng eroplano. Di yung tumigil
kahit isa man lang sa hélice ng eroplano. Ano nga ba ang worst nightmare ng isang taong pumupupo? Yung biglang wala palang tubig o tissue. Ano nga ba ang worst nightmare? Sabi nga ni Matos, para sa isang sikat ng social media personality. Yung iban ka ng Facebook. At ano nga ba ang pwedeng maging worst nightmare natin bilang mga Kristiyano? Yung narinig natin sa Ebanghelyo, yung tawagin nating Panginoon, Panginoon si Jesus. Tapos, dededmahin niya lang tayo. Alam po ninyo, by the way, yung pagtawag pala dito ng Panginoon, Panginoon ay pag-a-assume na close tayo kay Kristo. Kasi sa Bible nga naman, lalong-lalo na sa Matandang Tipan, kung mapapansin po ninyo, ganito tinawag ng Diyos ang mga taong close sa Kanya. Abram, Moises, Moises. 2 beses inuulit yung pangalan. So yung pag-ulit ng 2 beses sa pangalan, parang term of endearment. Panginoon, Panginoon. So, darating pala ang pagkakataon na kahit yung mga taong hindi papapasukin ng kalangitan ay tatawag sa Panginoon na, Panginoon, Panginoon, mag-a-assume na close sa Panginoon. Pero dededmahin lang ng Panginoon. Sapagkat wala sa kanyang ugnayan, wala sa kanyang malalim na relasyon. Diba, sa ibang version nga, sasagutin pa sila ng Panginoon ng, hindi ko kayo nakikilala. I do not know you. Which by the way, sa Bible, pag sinabing, I know you, meron akong malalim na relasyon sa iyo. Kaya nga, di ba, nung sabihin ng anghel kay Maria na mabubuntis siya, ano ang sabi niya? How can this be since I know no man? Kaya't kapag sinabi ng ating Panginoon sa atin, hindi ko kayo nakikilala, kayo ay walang malalim na relasyon sa akin. Mapapahiya tayo pag nagkataon. Yung akala natin, close tayo kay Kristo, pero dehins pala niya tayo. No? At sinasabi sa atin ng Ebanghelyo kung ano ang magiging dahilan nito. Nasasabihin sa atin ng Panginoon, I don't know you. Kahit pa 2 beses ninyong binabanggit ang pangalan ko, hindi tayo talaga close. Ang sabi sa Ebanghelyo, ito yung mga taong nakikinig nga ng kanyang salita, pero hindi nagsasagawa. Sabi nga, di ba, ni St. James, patay ang pananampalataya na walang gawa. Of course, meron tayong maiisip na mga mabubuti nating ginagawa. Nagsisimba ako, nagdarasal ako, nagnonobena ako, nagrorosaryo ako, kanina, nanlimos ako, tumutulong naman ako, nagdo-donate naman ako. Okay yan. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, na may malalim na relasyon sa Panginoon, ay yung mga gawa na palagian. Kahit saan, kahit kailan, palagi ang paggawa ng kabutihan. Hindi pa minsan-minsan lang, hindi pa naka-naka lang. At tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, ang mabuting puno ay hindi nagbubunga ng masamang puno. Kaya't kung tayo mabuting tao talaga, wala dapat puwang ang paggawa ng masama. Lalo pat madalas ang paggawa ng masama. Na kung minsan ay na-overtaken pa ang ating mga ginagawang mabuti. Hindi po pwedeng salawahan. Dapat sa isa lang. Kung talagang tayo ay mabuting tao at may malalim na relasyon kay Kristo, palagian ang paggawa natin ng mabuti sa buhay na ito. Father, mahirap yata yun. Nagkalat ang tukso. Kanina lang, may nakasagutan ako, may nakaismiran ako. Ay, Father, ang hirap. May mga pagsubok, may mga problema. Mahirap maging mabuting tao. Mahihirapan po talaga tayo kung wala pa tayong malalim na relasyon kay Kristo.
Sapagkat kung meron na tayong malalim na relasyon kay Kristo, anumang tukso yan, anumang delubyo yan, anumang pagsubok yan, hindi na magiging mahirap yan. Sapagkat ang gagawa na, ang kikilos na, ang mangungusap na sa atin ay si Kristo na. Di ba't yun ang sinasabi ni St. Paul na nagkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon? Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristong nabubuhay sa buhay ko. Kaya't ang pinag-uusapan nating mabubuting gawa dito actually ay produkto na ng ating malalim na relasyon sa Panginoon sa ating kalooban at hindi basta panlabas na pagsunod lang sa kaniyang mga kautusan. Parang ganito lang. May isang babae na nakapangasawa na napaka-perfectionist na lalaki. In fact, ang sila'y nagsasama na, binigyan siya ng lalaking ito, ng kanyang asawa, ng list of rules. 25 rules to be exact na dapat niyang gawin para tumagal ang pag-asama nila at para maging kaaya-aya ang samahan nilang dalawa. Nandun sa set of rules na yun kung ano yung isusuot niya kapag lalabas sila at kapag matutulog sila, kung ano yung lulutuin niya araw-araw para sa breakfast ng mister niya, kung anong oras siya dapat umuwi, kung lalabas siya kasama ng mga kaibigan niya at hindi kasama yung mister niya, kung kailan siya dapat maglinis, etc. And so, imagine yung naging miserableng buhay niya. Ikaw ba naman yung may asawa kang naturingan pero parang sumusunod ka at talagang sumusunod ka kada letra. Naging mabigat ang loob niya. Para bang na-curtail talaga ang kalayaan niya. Hanggang sa ang mister niyang ito ay mamatay. Hindi naman niya pinatay. Okay? Namatay ilang talaga. Okay? Lumipas ang ilang taon, sa isang trip niya, nakatagpo siya ng isang lalaki na from then on, talaga namang naramdaman niyang mahal siya. Ina-adore siya, minomotivate siya, ini-encourage siya. Parang ang turing sa kanya ay prinsesa. So ganun din naman ang response niya. Yung kanyang pangalawang asawa ay pinaglingkuran, minahal niyang talaga. Eto ngayon, isang beses habang naglilinis siya ng drawer niya, bigla niyang nakita yung set of rules, yung papel na binigay sa kanya dati ng kanyang unang perfectionist na asawa. Yung 25 rules na sinusunod niya. Alam po ninyo, nung makita niya yon, kinilig siya at naiyak siya. Bakit siya kinilig at naiyak? Kasi na-realize niya, yung 25 rules na yon na ibinigay sa kanya ng una niyang asawa, without realizing, ginagawa na rin niya sa kanyang pangalawang asawa. Hindi niya ma-realize kasi hindi siya nakararamdam ng pagod. Hindi siya napipilitan. Hindi niya nare-realize kasi hindi naman ito hiningi ng pangalawa niyang asawa. Basta kusa na lang niyang nagawa sa mister niya. You see? Nagbago yung rules? Hindi. Nagbago yung ugnayan. Now, she was performing these rules not anymore out of obligation, but out of love, mutual love. In fact, yung love na sinusuklian lang niya sapagkat yung love ng kanyang asawa, sawa rin niya, ay mas matindi kaysa sa pagmamahal niya. Ganon dapat mga kapatid, kung tayo man ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Nagsisimba, gumagalang sa magulang, hindi nag-iimbot, hindi nagiging mayabang. Dapat, we are doing this with ease. Dapat madali lang. Ang sabi dito sa ating ebanghelyo, ang mabubuting gawa ay dapat maging bunga lamang. Bunga. Nakakita na po ba kayo ng bunga na habang tumutubo, hirap na hirap? Nanginginig yung bunga. Mula sa maliit nanginginig. Hirap na hirap. Hirap na hirap magkaporma. Hirap na hirap magkaroon ng masarap na lasa. Hirap na lumaki. Nanginginig yung tangkay ng puno. Hirap na hirap. Lumabas yung bunga. Lang ganon, Mars. Ang makikita mo, may bunga na pala. Kasi it just comes out naturally. Ganon dapat ang pagpapakabuting tao. Hindi pilit, kusa, madali lang dapat ang mabuting gawa. Yes, mahihirapan ka in such a way na minsan kasi may mga opposition, pero magiging bukal sa loob mo. Sapagkat ito ay alam mong
response lamang sa kabutihan ng Diyos sa iyo. Kasi kapag pilit ang paggawa ng mabuti, there's something wrong. Hindi ito natural na bunga, kumbaga. Ito ay yung mga nakikita nating puno na kung minsan nilalagyan lang ng mga artificial na bunga para lamang masabing may bunga. Hindi ganun ang pagpapakabuting tao na panaka-naka lang ang paggawa ng mabuti para maipakita lang na mabuti. At tapos yung panaka-naka na yun, pakonti-konti ngayon, paggawa ng mabuti. Sinusuma pa. Lord, nagsimba ako kanina, kahit ang haba ng humilya. Lord, nagdasal ako. Lord, nagpatawad ako. Hindi ganun. Hindi ganun. Natatandaan po ninyo kung papaano daw ang magiging reaksyon ng mga isasama ng Panginoon sa kalangitan. Lord, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? Kailan ka namin nakitang nauhaw at pinainom ka namin? Kailan ka namin nakitang nabilanggo at dinalaw ka namin? Unaware sila sa mga ginawa nilang mabuti. Kasi hindi nila binibilang, hindi nila sinusuma, at hindi nila pinapangalandakan sa tao, lalong-lalo na sa Diyos upang pagpalain lamang sila. You see, ang paggawa ng mabuti ay hindi upang pagpalain tayo. Ang paggawa ng mabuti ay dahil pinagpala na tayo. Tandaan natin yan. Ang paggawa ng mabuti ay hindi upang pagpalain tayo. Ang paggawa ng mabuti ay dahil pinagpala na tayo. Ang paggawa ng mabuti ay hindi upang maligtas tayo. Ang paggawa ng mabuti ay sapagkat ligtas na tayo. Sapagkat niligtas na tayo ni Kristo. Kung gagawa tayo ng mabuti para maligtas tayo, insulto yun kay Kristo. Abay, namatay sa krus? Kaya mo ba yan? Yan ang ginawa niya para bayaran ang ating mga kasalanan. So kung iniisip mo na para maligtas ka, kinakailangan magrosaryo ka, magsimba ka, iniinsulto mo siya. Sinasabi mo sa kanya, kulang yung ginawa mo, kaya ginagawa po ko pa ito. So hindi ka nagrosaryo, nagsisimba, gumagawa ng mabuti para maligtas tayo. Gumagawa tayo nito sapagkat produkto na ito dahil ligtas na tayo. Ito ay pagpapatuloy lamang o kooperasyon lamang sa biyaya ng kaligtasan na binigay sa atin ni Kristo. So isipin po natin yan, mga kapatid, ha? As I said, that could be our worst nightmare. Yung gumawa tayo ng mabuti, pero kulang pala. Yung akala natin close tayo kay Kristo, pero feeling close lang pala tayo sa Kanya. Yung tayo gumawa lang ng mabuti, pero hindi tayo tunay na naging mabuti. Sapagkat hindi natin talaga naisuko sa Panginoon ang ating sarili. That would be our worst nightmare. Which, by the way, ay hindi lamang po mangyayari kapag tayo'y namatay, ha? Pwede na itong mangyari habang tayo nabubuhay sapagkat sangayon sa sinasabi sa Ebanghelyo, makakaranas tayo ng mga bagyo, ng mga delubyo, ng mga matitinding problema sa buhay na ito. Ang sabi nga sa amin ng aming retreat master, nung nakaraan, hindi man tayo may sakit ngayon, magkakasakit tayo. Wala ka mang problema ngayon, magkakaproblema ka ng malaki. Hintay ka lang, wait ka lang, relax ka lang. Buhay man tayo ngayon, mamamatay. Darating ang delubyo. At kapag dumating yon, dapat handa tayo. Paano tayo magiging handa? Dapat meron tayong malalim na relasyon kay Kristo. Tama yung nagbi-business, nagpaparami ng pera. Tama yung nakikipagkaibigan ka. Tama yung mapagmahal ka sa hindi ka nagkukulang sa iyong pamilya. Tama yung inaalagaan mo yung katawan mo, pero tandaan mo, ang pera nauubos, nawawala. Ang kalusugan, nagde-deteriorate yan. At darating ang pagkakataon na wala ka bang iaasahan, kundi ang Panginoon lang. Kaya kahit na hindi masamang mag-ipon ng pera, mag-alaga ng kalusugan, mag-alaga ng pagkakaibigan at ng anong mang samahan, ay nako, hindi yan ang tamang pundasyon sa buhay na matatag. Because even your shadow will leave you when you are in darkness. Ang Panginoon ang pinakamatibay na pundasyon. Kaya huwag mong pababayaan ang relasyon mo sa Panginoon. Bago tayo magising sa bangungot na kulang pa pala kasi di tayo nagkaroon ng isang malalim na relasyon sa Kanya. Ito sana, mga kapatid, ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang. At ang mag-push sa atin ay yung katotohanang kung mahal natin ang Diyos, ay mas mahal niya tayo. Kung mapagbigay tayo, ay mas mapagbigay ang Diyos. Kung nagpapakabuti tayo, ay mas mabuti ang Diyos. At tulad nung response nung babae sa aking kwento sa kanyang pangalawang asawa, sinusuklian lamang niya yung dakilang pagmamahal ng kanyang pangalawang asawa sa kanya. Ito sana ang ating maging attitude para gumawa tayo ng mabuti. Hindi dahil obligado tayo, kundi dahil nagmamahal tayo.
Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo, sapagkat mahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo, sapagkat alam niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo. Ipikit natin ang ating mga mata, ibulong natin sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga may sakit, pagdasal natin ang mga taong nagsisika para sa kanilang pamilya. Panginoon, tulungan mo po kami pare-pareho na magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Alam naming laging nandyan ka. Sana tulungan mo kami maging lagi ding nandito para sa iyo. Yung katulad ni na San Cornelio at San Cipriano, yung maibigay din namin ang aming buhay, hindi yung kami katulad nilang papatayin din para sa pananampalataya, pero yung sa araw-araw na paggawa ng mabuti, ikaw nawa ay aming mapanindigan. Kami nawa ay makapanindigan sa katotohanan, sa kabutihan, at sa karangan. Hallelujah! Huwag mo kaming pabayaang malayo sa iyo. Hallelujah! Sa kabila ng mga problema at ng mga bagyo, ng mga tukso, siya ay muling babalik sa atin. Makabito man kami, Panginoon. Habulin mo kami, nangayakap mo. Huwag mo kaming bibitiwan sapagkat wala kaming magagawa. Hallelujah! Oh Lord, please, hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kapit lang. Ano man ang problemang matas, kung lalapit ka kay Jesus, pagdudahan mo ng lahat. Huwag lang ang pagmamahal siya sa iyo. Huwag lang ang presensya niya. Huwag lang ang pagtulong. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mo hayaan ang demonyo na magtagumpay upang magduda ka kay Kristo kung lalapit kay Jesus. Sinasabi niya lang na nakakalimutan ka ng Diyos kasi alam ng demonyo hindi ka papabayaan ng Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos ng mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay ng iyong bayan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir. Ang banal na paghahaing nagdulot ng kagigitingan upang matiis ni San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay din nawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamamagitan ni Jesucristo. Asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas na Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong sina San Cornelio at San Cipriano ay aming inaalala at pinararangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan kahit na ikaw ay pahayag kahit na sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain din ng sarili niyang buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang sa kanila ay likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa iyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Amin nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kasama po si Nan Joyce, Nene, Osalito, Percy, Geda, San Yoserio, Emer, Enrique, Dion Gaso, Maria So, Seso, Larry, Elsie, Jacinto. Gayun din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy niyo sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay isang mahal na birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa lungsod, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan, pagkakaysa lalo na sa aming pamilya, anuman po ang aming maging problema, ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Yes, please. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nasa tabi kita. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Iyon ay tumating. Sa'yo anumang isip ko'y titingin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Hindi ko mabot, karunungan mong aking. Sana ko paroroon upang matakasan ka. Akyatin malanglang, alam kong naroon ka. Ako ay makalipad sa tulog at mapadpad. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot, karunungan mong Diyos, ako ay sigasatin, alamin ang damdamin. Ako'y susukin upang puso'y malaan. Kung ito'y hindi tapat, malalaman ka na. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mong wagas. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hiniling namin kaming pinagaharian ng iyong Espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita. Ayon sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano sa amin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan may makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa Maraming salamat po sa inyong pakiisa. Patuloy po nating suportahan ang ating simbahan sa pamamagitan ng pag-share ng ating mga videos at ng ating mga live masses. Salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. at amazing. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.